Siya'y mabuting tao sa mata ng lahat, isang mabuting ama na napakalinis ng kaisipan para sa kapakanan ng kanyang anak na babae, at ang kanyang mga ginawa ay nagpaantig sa puso ng tao sa buong Korea. Noong November 9 ng 2005, ang pangunahing programa sa telebisyon ng MBC ng South Korea na Live Topic Focus ay nagulat ng isang kwento na kumurot sa puso ng mga tao sa buong bansa. Ang pangunahing tauhan ng kwento ay si Lee Young-hak na ipinanganak noong July 26, 1982. Noong siya'y 9 na taong gulang ay nagdusa siya sa sakit na giant cementoma. Isa itong autosomal dental tumor na nagdudulot ng matinding pagkasira ng panga. Bihira lang ang mga ganitong kaso sa mundo. Matapos ang pagsiklab ng sakit na ito, ang itaas at ibabang panga ng pasyente ay hindi magkatugma sa pag-usad ng katawan. At sa huli ay magdudulot ng pagka-distortion ng mukha. At ang resulta ay makikitang halatang pamamaga ng panga, nakahawig ng mukha ng hippopotamus. Pagkatapos mailalim ng 5 major at minor na operasyon, ay natanggal lahat ng ngipin ni Lee na nag-iwan lamang ng isang molar o tinatawag ding wisdom tooth. At doon nagmula ang kanyang palayaw na molar daddy. Sa kabutihang palad sa wakas ang kanyang kalagayan ay epektibong nakontrol at ang kanyang itsura ay naging normal na kapareho ng mga ordinaryong tao. Gayunpaman sa kasamaang palad ay hindi ito tumigil doon. Si Lee Young-hak ay nagkaroon ng asawa at anak. Ang anak ni Lee na si Lee Yayan ay dumanas din ng kaparehong sakit ng kanyang ama. Para sa batang si Lee Yayan, ang pambihirang sakit na ito ay nagdulot sa kanya ng dobleng paghihirap, hindi lamang sa pisikal kundi pati sa mental. Sa dokumentaryo, niyakap ni Lee Young-hak ang kanyang anak at umiyak, na umantig sa puso na hindi mabilang na manonood. At maraming tao ang hindi napigilang napaiyak dito. Sa harap ng kamera, umiiyak na sinabi ni Lee Young-hak, "Di umano dahil wala siyang pera, ay tanging pagmamahal ng isang ama lamang ang maibibigay niya sa kanyang anak. Hindi daw niya inaakala na nabigyan pa niya ito ng sakit. At sa ganong klase ng sakit, bukod pa sa pagtitiis ng pagkirot at pananakit, ang mataas na halaga ng operasyon at paggamot ay hindi kayang tustusan ng pamilya ni Lee." Gayunpaman, sinabi ni Lee Young-hak sa mga mamamahayag na kahit na ang kanyang pamilya ay isang napakahirap, hindi niya isusuko ang kanyang anak na babae at gagawin ang kanyang makakaya upang hayaan itong magamot at tanggapin ang kanyang bagong buhay ng may pinakamagandang mukha. Ang madamdaming pananalita ni Lee Young-hak ay nagpaantig sa hindi mabilang na mga Koreano. Sa lahat ng oras ay nagpapakita siya ng pagiging isang mabuting ama. Hindi mabilang na mababait na tao ang nagbigay ng bukas palad na suporta. Umaasang matulungan itong kapuspalad na pamilya na makayanan ang dinadanas na paghihirap. Kasunod nito ay nagsagawa si Lee Young-hak ng iba't ibang aktibidad sa pangangalap ng pondo sa buong bansa ng South Korea. Dahil sa pagpopondo mula sa iba't ibang partido, ay nakakita siya ng mas makapangyarihang mga consultation expert para sa kanyang anak na babae. At nag-film din siya ng mga dokumentaryo tungkol sa pakikipaglaban sa mga sakit kasama ang kanyang anak na babae. At madalas silang lumabas sa iba't ibang istasyon ng TV noong 2005. Kaya ang kanilang buhay ay tila paunlad sa isang magandang tinatahak na direksyon. Gayunpaman, ang tila positibong pamilyang ito ay ganap na nasira ng isang alarma. Noong September 1, 2017 ay nakatanggap ng isang alarm call ang South Korean Police mula sa asawa ni Lee Young-hak na si Choi Mi-sun. Sa telepono, sinabi ni Choi Mi-sun, di umano siya'y ginahasa ng kanyang biyanan, ang stepfather ni Lee Young-hak. At ito ay nangyari sa loob lamang ng 8 taon at umaasa siya na ang pulisya ay magbubukas ng kaso para sa investigasyon at maresto agad ang kanyang biyanan. Sinabi naman niya sa kanyang asawa ang tungkol sa pang-aabuso, ngunit hindi pinagyang pansin ang kanyang paghingi ng tulong at sa halip ay sinubukang gamitin ito sa kanyang sariling kalamangan. Hiniling ni Lee sa asawa na makipagtalik muli sa kanyang stepfather at palihim itong i-record para i-blackmail ang ama at hingan ng pera. Matapos ang patuloy na pang-aabuso at hindi matanggap ang tulong na kailangan niya,
Sa ika-4 na araw pagkatapos tumawag sa pulisya nang buksan ng pulisya ang kaso para sa pag-iimbestiga, ay winakasan ni Choi Mi-soon ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtalon sa kanyang apartment noong September 1, 2017. Ang nakakapagtaka lang ay kung bakit ang isang babaeng kakatawag lang ng pulis ng ilang araw ay piniling magpakamatay sa panahon ng pag-iimbestiga sa kaso. Ang mas hindi kapanipaniwala ay ang itsura ng pagbagsak ng katawan ni Choi Mi-soon sa simento na parang may tumulak pababa. Sa imbestigasyon ay nalaman ng pulisya mula sa mga kapitbahay ni Choi Mi-soon na nang mahulog siya mula sa gusali, ang asawang si Lee Yung-hak ay hindi agad dinala ang kanyang asawa sa ospital para humingi ng tulong. Tanging mga kapitbahay lamang ang tumawag ng medics. Nang dumating ang ambulansya ay saka lamang dumating si Lee kasama ang kanyang anak na babae. Puno ng pagdududa ang kaso. At pinili ng pulisya na magsagawa ng autopsy kay Choi Mi-soon. Dahil sa mga pasang nakita at nakakainsultong mga tato sa kanyang likod, ay naghinala ang pulisya kay Lee Yung-hak. Sa harap ng mga pagdududa mula sa pulisya, ipinaliwanag ni Lee na ito lamang ang peklat na dulot ng hindi sinasadyang pag-aaway ng mag-asawa. Kaya hindi na daw kailangang palakin pa ang nangyari. At hindi din daw niya alam ang pagtalo ng asawa sa gusali. Kahit kaano man kay nahinala ang mga pagdududa na ito, ay walang direktang ebidensya na magpapatunay na itinulak ni Lee Yung-hak ang asawang si Choi Mi-soon pababa. Isinaalang-alang din na may anak ang pamilya, kaya hindi inaresto at inusisa ng pulisya si Lee, na nagresulta sa kabiguan na isara ang kaso bilang suicide. Ngunit ang sumunod na pag-uugali ni Lee Yung-hak ay talagang nakakagulat. Sa araw ng burol ng kanyang asawa ay mag-isa at personal siyang naroon. Nagdala siya ng kamera para i-record ang buong proseso. At ini-record din niya pati proseso ng pag-aayos ng katawan ng kanyang asawa. Pagkatapos ay ipinadala ito sa istasyon ng TV na humihingi ng 35 billion won bilang gastos sa libing. Natigilan ang mga staff ng TV station nang matanggap nila ang kakaibang video na ito. Sa video ay hinahawakan ni Lee ang katawan ng asawa at ginalaw niya pakaliwa at pakanan. At pinakita niya ito sa iba't ibang klase ng mga pose. Nagdag pa dito ay bumulong si Lee Yung-hak sa kanyang sarili habang pinupunasan ang kanyang asawa at sinabing, "Napakapalad kong paglingkuran ka ng ganito." Pagkatapos nito ay nagsimula siyang mag-selfie gamit ang kanyang mobile phone. Maluhaluhang hinahalikan ang litrato ng kanyang asawa at pinost ang kanyang bank account sa video. Umaasang maaaring mag-donate sa kanya ang mga netizens. Gayunpaman, ang mga netizens ay walang kaalam-alam sa mga pakulo ni Lee. Nakikiramay sila sa kapuspalad na pamilyang ito at naaawa sa mabuting asawa at napakabuting ama. Gayunpaman, makalipas ang isang buwan, ang paglitaw ng isang bangkay ay direktang naging dahilan ng pagbagsak ni Lee Yung-hak. Isang buwan matapos mahulog at mamatay si Choi Mi-soon, ay nakatanggap ang pulisya ng tawag mula sa isang mag-asawang nagsasabing nawawala ang kanilang anak na babae. Matapos ang isang paghahanap ay natagpuan ng pulisya sa South Korea ang isang bangkay sa Gangwon Province. Ang biktima ay pinangalan ng Xiao Jin, isang alias lamang, at siya ay 14 na taong gulang. Isang forensic autopsy ang nagsiwalat na si Xiao Jin ay ginahasa muna bago pinatay. Ang dahilan ng kanyang kamatayan ay asphyxiation. Ngunit walang DNA na killer ang naiwan sa kanyang katawan. Ang menor de edad ay ginahasa at pinatay, at ang kanyang bangkay ay itinapon. Ito ay nangangahulugang isang masamang pangyayari na sapat na upang bulabugin ang buong bansa. Mabilis na naglunsad ng investigasyon ang pulisya ng South Korea at kinilala ang suspek na si Lee Yung-hak. Ang anak ni Lee Yung-hak na si Lee Yayan at ang biktimang si Xiao Jin ay magkaklase. Pagkatapos ng kamatayan ni Choi Mi-soon, sinabi ni Lee sa kanyang anak na babae na wala na daw ang ina nito, kaya kailangan na niya ng isang bagong ina. Sa tingin daw niya ay magaling si Xiao Jin. Ang batang si Lee Yayan na masunurin sa mga salita ng ama ay agad na sumunod at nakahanap ng paraan upang maiuwi si Xiao Jin. Inaakala ni Xiao Jin na isa itong pagtitipon sa mga ordinaryong kaklase, ngunit hindi niya inaasahan na nakita siya ng mga alipores ng dyablo. Pagkarating ng dalawang bata sa bahay ni Lee,
Si Lee Yong-hak ay lihim na naglagay ng sleeping pills sa tubig at pinainom ito sa bisita. Nang makitang nakatulala na si Xiaojin, ay hinayaan ni Lee Yong-hak ang kanyang anak na lumabas para maglaro at sinabihan siyang bumalik mamaya. Sa panahong ito ay persang inatake ni Lee ang 14 na taong gulang na si Xiaojin. Nakakatawa na para mapangalagaan ang kanyang angel dad na imahe, ay talagang pinatay ni Lee Yong-hak si Xiaojin. Pinili niyang takpan ng tuwalya ang bibig ni Xiaojin at namatay ang biktima dahil sa suffocation. Nang bumalik si Lee Yayan galing sa paglalaro sa labas, ay nakita niya ang wala ng buhay ng katawan ni Xiaojin. Hindi siya nagpakita ng kahit nakatiting na takot at may hinahon na tinulungan ang kanyang ama na harapin ang katawan. Inilagay nila ang katawan sa isang maleta at nagmaneho sa Gangwon Province upang ihagis ang katawan ni Xiaojin. Nang tumawag ang ina ni Xiaojin para tanungin kung nasaan ang kanyang anak, ay mahinahon na nagsinungaling si Lee Yayan. Sinabing umuwi na raw si Xiaojin. Ang pagkamatay ni Xiaojin ay bagay na sapat na upang patunayan ang kalikasan ng pagkademonyo ni Lee Yong-hak. Sa malalim na investigasyon ng pulis ay may nangyaring nakakatakot. Nakakita ang pulisya ng maraming porn videos habang hinahanap ang tirahan ni Lee Yong-hak sa Google. At ang bida ay ang kanyang asawa na si Choi Mi-sun. Si Choi Mi-sun pala ay ginahasa ni Lee noong siya ay 14 na taong gulang pa lamang. Dahil natatakot siya sa kahihiyan kaya siya naduwag. Nakinig si Choi Mi-sun sa payo ng mga magulang at atubiling nagpakasal kay Lee Yong-hak. At ipinanganak si Lee Yayan makalipas ang 3 taon. Matapos magpakasal ay hindi naging masaya si Choi Mi-sun sa pagsasama ng dalawa dahil si Lee ay may likas na mapang-abusong pag-uugali. Si Choi ay nakakaranas ng domestic violence sa kamay na mapang-abusong asawang si Lee. Nasanay at tinanggap na lang ni Choi ang lahat alang-alang sa anak nilang dalawa. Ngunit dumating din sa isip niya na wakasan na lang ang kanyang buhay. Ngunit dahil napakabata pa ni Lee Yayan ay hindi niya kayang iwan ang kanyang anak sa malahayop na si Lee Yong-hak. Matapos na matuklasan ni Lee Yong-hak na ang kanyang anak na babae ay may depekto, ay sinimulan niya na samantalahin ang simpatya ng mga tao. Ginamit niya ang kanyang anak na babae bilang isang cash con upang makalikom ng pera sa iba't ibang paraan. Nakatanggap siya ng 1.3 bilyong won bilang mga donasyon. At ang gastos sa paggagamot kay Lee Yayan ay kailangan lamang ng 150 million won. Ngunit saan nga ba napunta ang natitirang pera? Ginamit ni Lee Yong-hak ang natitirang pera na mula sa charity fund para mamuhay ng marangyang buhay. Bumili siya ng 3 luxury cars, 2 properties, 40 million worth of Yakuza tattoos sa katawan niya at mga mamahaling gamit. At upang kumita ng mas maraming pera para sa kanyang sariling kasiyahan, ay nagbukas din siya ng erotic massage parlor at ang manager ay ang asawa niya na nakasama niya sa loob ng maraming taon. Siya rin ay sexual na naakit sa mga menor de edad tulad ng nakikita sa pamamagitan ng kanyang mga tweets sa kanyang personal na Twitter. At ginamit niya ang kanyang marangyang pamumuhay upang maakit ang mga potensyal na menor de edad para sa sex. Ang mga social media account ni Molar Daddy ay nagpakita ng matinding pagiging isang pedophile. Siya ay nag-recruit at nag-hire ng isang linya ng mga kabataang babae. Kung minsan ay mga menor de edad at nag-aalok ng mga serbisyong sexual sa mga customer sa pamamagitan ng kanyang massage parlor. At upang palaguin pa ang kanyang marangyang pamumuhay, ay lihim niyang kinukuhanan ng video ang mga customers na nakikipagtalik sa kanyang mga prostitute. At ina-upload niya ito sa mga illegal na sex websites para sa kanyang karagdagang kita. Doon nga ay natuklasan din ang sariling asawa ni Lee na si Choi Mi-sun ay napilitan din sa kanyang negosyong prostitusyon, kung saan ilan sa mga video ay siya ang bida. Ang sakim na si Lee Yong-hak ay hindi kailanman tinatrato ang kanyang asawa bilang isang tao. Nang malaman niya na si Choi Mi-sun ay ginagahasa ng kanyang stepfather, sa halip na magalit ay inutusan pa ang asawa na gawin itong muli. Hayaan daw nakuhanan nila ng video para i-blackmail nila siya. At noong October 2017, ang stepfather ni Molar Daddy na si Lee Yong-hak ay natagpo ang patay malapit sa kanyang tahanan sa Gangwon.
Habang sinisiyasat ng pulisya kung ginahasa nga ba niya ang asawa ni Lee, nagpakamatay noong nakaraang buwan matapos sabihin sa pulisya na ginahasa siya nito ng ilang beses mula noong 2009. Ang 59 na taong gulang na may apelyidong Bay ay nagpakamatay dahil may nakitang suicide note sa kanyang bulsa na nakasulat ang hindi daw niya maitaas ang kanyang ulo dahil sa kahihiyan na pag-aakusa sa kanya ng panggagahasa. At nakikiusap siya sa pulisya na bigyan siya ng hustisya kahit wala na siya. Kahit na ang pagkamatay ni Choi Mi-sun ay naging isang hindi nalutas na misteryo, sa ngayon ang tunay na mukha ni Lee Yong-hak ay lubusang nalantad at ang karakter ng isang mabuting tao ay binaliktad din sa isang gabi at ang mga Koreano ay nagkagulo. Sa unang pagkakataon, si Lee Yong-hak ay hinatulan ng parusang kamatayan at ang anak na si Lee Yayan na isang kasabwat ay sinintensyahan ng 4 na buwang pagkakakulong. Gayunpaman noong September 2017 ay binago ng isang mataas na hukuman ang parusa sa isang habambuhay na sentensya na nagsasabing ang pagpatay ay hindi sinasadya at wala siya sa tamang pag-iisip bago ang krimen. Ang kanya namang anak na si Lee Yayan ay inakusahan din dahil sa pagsang-ayon sa krimen ng kanyang ama. Siya'y sinintensyahan ng 6 na taong pagkakakulong. Ayon sa Juvenile Criminal Law, ang kanyang sentensya ay maaaring bawasan sa 4 na taon kung magpapakita siya ng mabuting pag-uugali. Mula sa imaheng angel dad hanggang sa pagiging mamamatay tao, ay niloko ni Lee Yong-hak ang libo-libong tao sa Korea. Ginamit niya ang nalikom na pera upang kumain, uminom at magsaya. Matagal niyang binugbog at inabuso ang asawa. Ngunit nagawa pa rin niyang umiyak at lumuha nung namatay ang kanyang asawa sa harap ng kamera. Pagkatapos nagahasain ang menor de edad na babae, ay brutal itong pinatay at nagawa pa niyang humingi ng simpatya sa harapan ng hukom. Ang impyerno ay walang laman at ang dyablo ay nasa mundo. Karaniwan sa mga ito ay hindi kapansin-pansin, walang pinagkaiba sa mga ordinaryong tao. Naway parusahan ang lahat ng demonyo ayon sa nararapat. Sa ganitong paraan lamang maniniwala ang mga tao na may hustisya sa mundo.